kaganapan. That's why today, we demand action to the Ombudsman. File the cases now! Yeah. Nako, Ombudsman. Si Katrio nag-request sa'yo. Boyeng, ano na? Nako, matindi ho ito. Mamaya na ho natin banatan itong si Seljok, no? Diyan ka muna, Bugs Bunny, ha? Mamaya ka na. Unahin ko na muna itong si John Vic Remulla. Balita ho natin, nagpanik daw ho itong si John Vic. Kaugnay doon sa mga ralistang nagtungo dyan sa Mendiola. Pero bago pala yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, talagang napaka-cool lang. Pakul ho, pakul. Pakul. Pakul ho itong si John Vic Remulla, talagang kitang-kitang pagiging tigas niya, no? Talagang nasa taas ho siya ng barikada at papisain lamang ho siya. Ito, panoorin natin. At dito rin ho pala sa video na to, anak ng toka, yung batang nagdala ng tsako. Ba't kasi tsako dinala mo? Kung chonke dinala mo, wala kang huli. Pero pagka tsako, talagang huli ka. Yeah, anak ng toka, mali. Diba? Dapat diyan ang dinala mo. Ano sabi ni Amy Marcos? Mismong presidente, almusal daw, chongke. O hindi na lang mo, tsako, matalaga yari ka dyan. O hinuli ho, kawawa naman, di ba? Naknanto ka, pamalo lang, uhulihin ka. O yung tsako, tsaka yung ikang tungkod, walang pinagkaiba yun. Pagka pinalo mo, parehas ng epekto nun. Talagang sila mamang pulis. O, sino pa ba? O yun, yan sinasabi ko, pakalakpakan natin, Katrio, sa lahat ng nag-rally, nagsalita sa rally na yan, yan lang pinag Sa lahat ng nag-rally, nagsalita dyan sa trillion peso march na yan, yan lang ho talaga ang naniniwala tayo, nasa kaibuturan ng kanyang puso ang kanyang mga sinasabi. Pero itong si Bugs Bunny, wag ho kayo maniwala dyan. Ngangat-ngatin lang ho kayo dyan mga kababayan. Unahin ho natin ang ating talakayan dito sa batang nagdala ng tsako. Huwag ka magdadala ng tsako, Brad. O, yan. Oh. Nauna pang nahuli yung nagdala ng tsako kaysa nag-aalmusal ng tsongke. Saan yung violation, sir? Ano violation? May dala ng tsako. Anak ng toka, may dala ng tsako. Ayun. Anak ng toka, may dala ng tsako. Yung tsako at saka yung tsako, yung ginaganyan-ganyan ni Bruce Lee, di ba? Yung niikot-ikot na gano'n, di ba? Yung tsako, saka yung tungkod, walang pinagkaiba yun. Sir, walang pinagkaiba yun. So lahat na lang, may dalang tungkod, may dalang stick, hulihin nyo lahat. Pare-pares lang naman epekto niyan pagka pinampalo. Ano ka ng tawa? I-verify lang. Ay, i-verify kung tsako talaga. Kung bakit may dala sa kasama ba siya sa nag-arali? Ay, hindi po. Sabi niya, mag-isa lang po siya. Hindi mo pala kasama sa mga nagrarally. Alam niyo, tawag dyan mga pulisan, mga praning. Anak na to, kain sa Malacanang, di umano, sabi ni Senator Amy, inaalmusal, chongke. Tapos hindi na huhuli. Tapos ito may dala ng tsako, hinuli. Iba kayo? Ayun na nga mga kababayan, no? Nauna pa hong nahuli yung may dala-dala ng tsako. Ito naman, no, si John Vic Remulla, pakul lang ho siya sa taas ng mga barikada. Ayan, oh. Nako. Papisahin lang yan si John Vic. Si John Vic, ano yan, political butterfly yan. Nung panahon ni Tatay Digong, nung ramdam na nila na matatalo na yan si Binay, lumipat to yan kay Digong. Wala mang abiso sa mga constituent niya, automatic. Duterte na tayo. Yan, hindi pa pagkakatiwalaan yung mga Remulla na yan. Kailanman hindi pwede pagkatiwalaan niya. Kunyari ako si Bibi Sara, kailanman hindi pagkakatiwalaan niya. Sino man sa mga hanay na kay Marcos Jr. ngayong mga panahon na to, wala tayong pagkakatiwalaan sa mga yan. Papisahin lang itong si Kulokoy, Hulihin nyo yung nag-aalmusal ng tsongke. Base kay Senator Amy Marcos, hindi base sa atin, di umano. Sabi ni Sen Amy. Kulong na yan. Nagcho-chongke. Kulong.
Ito interview. Mabilis ang interview nitong si Pakul. Oh, ito si Pakul. Panoorin natin. Yun. 4 waves na ang dumating. Maximum crowd size was mga 2,000 lang siguro. Anak na to, yabang nitong mga nagprotesta na to, 2,000 lang. Akala mo may bitaw talaga. Akala mo talagang tatago sila ngayong araw na to. Yung rally ng INC, 2 araw. Na-maintain nila yung mahigit kalahating milyon na crowd. Sila wala pang 3,000, ang yayabang ho nila. Yan ho ang senaryong makikita natin sa 2028 election. Oy, Bugs Bunny. Maya ka, Bugs Bunny, ha? Nakikita nyo kung gaano kayo kararami. Parang hindi naman sila organized masyado, hindi ko naman September 21. O nako, hindi daw kayo organisado. Hoy, Bugs Bunny. Hindi daw kayo organisado. Nahiya pa. Ayaw pakita yung mga ngipin niyo. Talagang ikaw, oo. Nahiya ba tong si Bugs Bunny? Hindi daw kayo organisado. Ano ba yan? Nag-disperse na sila papuntang FEU eh. So, hindi naman kami bababa ng guard. Tuloy lang masita namin dito. Pero so far, under control naman lahat. Meron bang info? Meron. Lagi naman mayroon info na ganyan. Pero hindi mo naman nandiyan dyan na kung nangyayari talaga. So yung nilareklamo nila na bakit masyado na overkill yung ginawa niyong security? Buti na ang overprepared ka sa underprepared. Yan. Ang seguridad ng bansa kasing binabantayan natin dito eh. Luko-luko, seguridad ng bansa. Seguridad ni Marcos Jr. DILG, security guard ni Marcos Jr. Kapulisan, security guard ni Marcos Jr. Attack force naman niya, AFP. Pagka hindi kinain ng kapulisan, ayun, mga tangke-tigera na nga hambalang dyan sa Mindiola. Pagka kaya pa ni John Wick, kay John Wick muna yan, di ba? John Wick, galingan mo. Hindi naman isang tao, hindi naman isang building, pero buong bansa to. Kasi payagan natin na anarchy ang manusip. So far, wala naman po. Ayaw natin kaguluhan. Ayaw natin ng anarkiya dito sa bansa na ito. Nakakanta ko, puro gutom na nga Pilipino tapos magka-anarchy pa tayo. Ang atin na lang ho dito mga kababayan, 2028, wala tayong magagawa eh. Ayaw mag-resign. Bangag eh. So, sa ayon sa gusto niya sa 2028, sa kahit sino pa humarang sa mga yan, magkakagulo pagka hindi nila pinababayang bangag na yan. Wala naman pa rin step. Hindi, wala naman. Meron lang under questioning. Kasi parang fake ang media credentials. So, under questioning na naman, hindi pa naman sila arrested. Yung sinasabi kong bawal na rin baklava at nagkakapit pa naman. Nako, yung mga baklava. Ba't ba kasi na kayo nagtagit ng mukha? Ano ba yan? Lipat na tayo. Dito na tayo kay yan lang. Sa lahat na nagsalita, yan lang ang pinakinggan natin ng matino. Bugs Bunny, mamaya ka na. Dito muna ako kay Catriona Gray. Balakpakan muna natin. Ang toka. Wala na. Ayoko na. Okay. Kay Catriona Gray. Today we stand here as Filipinos who are tired of watching as corruption steals food from our tables, steals medicine from our hospitals, classrooms from our children, and safety from our communities. Yeah. We have watched as families are flooded again and again with the public funds that were meant to protect them are pocketed. Billions of pesos disappear without accountability, without justice, without answers. But what scares me the most is this. Many are starting to forget why we are angry. Yan. People have gone silent, not because they do not care, but because they have lost the belief that change will ever come. And while our nation grows... Ma'am, ano yan ha? Basta hindi lang galing ChatGPT, talagang solido yung speech mo na yan. Malupit. Magaling ha. Magaling. Palakpakan natin, Catriona Gray. Grabe, talagang to si Mong Catriona Gray. Talagang solido talaga. exhausted. Ano ho, parang ang dating, parang yung pagsasalita niya, parang ang dating, parang nasa ano siya, beauty contest eh, no? Parang Our beauty contest leaders dating nga. remain silent. Iyan. Sobrang tahimik. Nakakabig
Nakakabingi. Ba't tayo? Bakit tayo pumapayag? Why do we allow this to happen to us again and again? When are we going to wake up? What more do we need? Ilang baha pa? Ilang scandal pa? Ilang nakanapondo pa? Before we finally say, tama na! Yan. And Tama remember, na. the spotlight is only on one agency, flood control. Can you imagine if the scale was to add education, agriculture, healthcare, ports, airports, taxes, and procurement? Obviously, this is a system built to benefit the corrupt few. Oh. And every time we Baka Catriona yan. Palakpakan natin si Catriona Gray. Oh, di ba? Baka Catriona Gray yan. Sabi ko sa inyo. stay quiet, corruption wins. And when corruption wins, yung mga nakaupo lang ang nananalo. Yan. Sila na ang nabubusog. Sila ang nakakauwi sa mga mansyon sa Amerika. Yan. Sila ang nakakabili ng designer bags. Habang ang taong ng bayan lumulubog sa baha, sa utang at sa kahirapan. That's why today, we demand action to the Ombudsman. File the cases now! Yan. Nako, Ombudsman. Si Catriona Gray na nag-request sa'yo. Boyeng, ano na? Nako, matindi o ito. Si Catriona na mismo ang nag-request dito kay Boyeng. Ano na, Boyeng? Ombudsman! To the senators! Suspend the senators implicated! And to the Congress! Oh. Pass the anti-political dynasty bill! Teka! Meron din na-implicate na mga congressman dyan sa House of Representatives. Dapat suspendin sila. Ano ang tawa? Dapat lahat suspend. Suspendin din si Marcos Jr. Kasi wala pang napapatunayan sa mga yan eh. Mere allegation pa lang yan eh. O, suspendahin ng mga senador, suspendin din natin si Marcos Jr. O, di ba? Suspendin din natin si Martin Romualdez. Si Don Gonzales. Suspendin natin sila lahat. Kasi na-implicate lahat pangalan nila. Kagaya ng pagkaka-implicate ng mga senador dyan sa Senado. Para hindi kayo double standard ang datingan. Pagka sinabi nyo na kailangan nilang tawag dito, i-suspend, dapat lahat, pati presidente. Si Vice President Sara na muna bahala. Di ba, madam? Nako, yari si Boying dito. Nagseryoso na. Nagseryoso na ho itong si Ma'am Catriona Gray. Naku, pagka ito nagseryoso na, yari si Boying Remulla dito. Because power should not be inherited. It should be earned through service of the people. And because I believe we are a God-fearing nation and prayer is a powerful weapon, will you pray with me against the spirit of evil and corruption in our nation? Yeah, dasal lang, dasal. We lift up our beloved country of the Philippines to you. Yan. Reveal every hidden corruption. Ilabas ninyo ang katotohanang tinatago. Let the Yan. full weight of justice fall on those who betrayed this nation and stole from its people, not for revenge, but for righteousness. Raise up leaders, Lord, with integrity, courage, and conviction. Bigyan niyo kami ang mga pinunong may puso at tunay na malasakit. Strengthen every Filipino who longs for justice. Restore truth, accountability, and justice. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Man. Okay na namin, madam. Okay na. Okay na yun. Palakpakan natin. Ang ganda mo na eh. Huwag mo nang papangitin itsura mo, madam. Maganda ka na. Yeah, palakpakan. Ramdam ko eh, galing sa puso eh. Kaso medyo sablay lang siya dun sa punto na yung mga senator na implicated dapat suspend them right away.
Yung mga yon inakusahan. Yung pag-aakusa sa kanila, walang kaibahan doon sa mga pag-aakusa doon sa mga congressman, kay Marcos Jr. at kay Marty Romualdez. Pagka sinuspende yan si Jingo Estrada, itong si Chis Escudero, itong si Joel Villanueva, suspendin natin si Marty Romualdez, si Marcos Jr., lahat ng congressman na implicate dito sa flood control. Para hindi tayo maparatangan, ika nga, kayo dyan sa nagrarally na yan, para hindi kayo maparatangan, napakawala kayo lahat itong si Marty Romualdez. Ito na, kay Bugs Bunny na ho tayo. Hindi ko inaasahan na aabot tayo dito sa oras na babanatan na ulit natin itong si Bugs Bunny. Sino excited na banatan natin itong si Bugs Bunny? Kung excited do kayo, i-share nyo na ho itong video na to. Bugs Bunny, ready ka na ba? O, game. Bugs Bunny. Bugs Bunny. Maraming utang. O, teka lang. Ay, naku, Bugs Bunny. Tuloy mo Yung na. pamahalang ito at yung nakarang administrasyon. Be. May utang sila na salin sa atin. BBM, nasaan ang salin mo? Nako. Sara, nasaan ang salin mo? Nako. Kami sa Akbayan, inilabas na namin ang salin namin. Anak ng dawa. Balinabas nyo. Itago nyo ulit. Itago nyo ulit. Anak ng dawa, kung hindi nila linabas yun sa kanya, itago nyo ulit yun. Yung salin na yan, kabalbalan yan. Ilang beses ba natin kailangan sabihin na walang kwenta yung salin na yan? Diyo, ano alam mo, kahit yung net worth mo 1 billion pa, kaya nyong ikutan yan. Si Zaldi ko nga, di ba? Partida, nag-divest niya, pero meron pang 4 billion sa salin. Alam ko yan, di totoo yan. Manuwala ko kayo mga kababayan. Yung ilinabas na namin, yung salin namin. Walang iba kung hindi itong si former Senator Miriam Defensor mismo nagsabi na walang kwenta yan. Alam nila kung paano paikutan yan. Ipangalan kay Kabit number 1, ipangalan kay Kabit number 2 bago maghain ng salin. Ilabas lahat ng pera tapos ilagay yung network nila. Tapos ang usapan. Ano pong salin? Wala na. Tapos na. Solve na ang buto-buto. Ika nga. May utang kayo at babayaran ninyo yan. Yan. May utang din sila sa pananagutan. Yan. Ang Sige. dami-dami nilang pinatay nung war on drugs ni Duterte. May utang kayo na hustisya sa lahat ng... Teka lang. yung huling yung huling nag-ingay sa media na yung anak niya daw napatay noong war on drugs si Tatay Digong. Di umano, prat-prat ang dahilan ng Puro naman kasi puro namang mga fake yung mga witness nyo na yan. biktima ng war on drugs. Yan. At meron pa kayong utang sa lahat ng kinurakot nyo nung kayo ang nakaupo sa Malacanang. Yan. Ito naman, kampo ni BBM, naku, napakalaki din ang utang nila sa atin. Ghost project, substandard project, kung ano-anong klaseng project na puro korupsyon na lang. Babayaran ninyo yan. Pero meron pa isa. Meron pa isa. Utang. Hindi nga, pagbabayaran natin si Marcos Jr., hindi naman siguro, anak ng toko, di wala kayong entablado ngayon kung pagbabayaran natin si Marcos Jr. Hindi naman siguro ganon. Pagbabayad daw si Marcos Jr., pakawala kayo ni Martin Romualdez Hindi nyo nga diretsahang mabanatan si Martin Hindi nga kayo makapanawagan na Marcos resign Paano mananagot kung ayaw nyo ni pag-resign hindi nyo pala kayang gawin? Di ba? Hanggang lang kayo, hanggang Sara Duterte. Pero sa totoo lang, kayong mga makabayan black dyan sa House of Representatives, namayagpag kayo dito sa administrasyon na to. Kasi nagpakasangkapan kayo sa administrasyon na to para gibain itong mga Duterte. Ipadala sa dahig, siraan itong si BP. Ika nga, nakipagsabwatan kayo sa administrasyon. Kaya ngayon, nakita nyo na medyo sumasablay na, ngayon kayo papasok sa eksena. Tila bagang mga ika nga, kayo lang ang nagmamahal sa bansa na to. Di ba? Ganyan o katitindi ang mga yan. Kaya sinasabi ko natin dito, wag ko kayong basta-basta maniniwala, lalo na dito kay Seljok, no? Ano ho yan na mapanganib ho yung mga ngipin niya. Pagka kayo tinamaan yan, talagang yari kayo Sa dyan. tamang pamamahala,
Oo. Pero alam nyo, mga kasama, Oo. palagay ko, hindi nila kayang bayaran yan eh. Kasi Oo. hindi naman sila marunong mag-good governance. Oh. Kaya tayo na sa 2028 ang magpapalit sa kanila. Tama ba? Ano yan, election? Nakampanya na to si Og. Hoy, baka pagalitan ka sa Comelec, wala pa. Sa 2028, si BP Sara magpe-presidente. Sa ayon sa gusto nyo. Si BP Sara, anak na to. Huwag masyadong madiliin, Bugs Bunny. Oh. Marami pang utang itong administrasyong ito. Oh. May utang Ano ba? sila. Open BICAM. Kaya nga nangyari ang mga insertion na yan. Dahil sinekreto nila ang BICAM nung last budget. May utang sila sa Independent Commission na dapat lagyan pa natin ng ngipin sa pamamagitan ng isang batas. At ito, napakalaking utang nila. May utang sila na forfeiture cases para mabawi natin ang perang ninakaw. Hindi pwede yung babalik ko lang ng kaunti-unti yung ninakaw kong pera. Ang kailangan maramdaman nila yung kamay na bakal ng ating batas. Yan. At Paramdam mo. yan ang utang. Iparamdam mo yung kamay na bakal ng ngipin mo, Shell Joke, no? Ano nang tawa? Hindi ka nga manalo-nalo ng senador eh. O dyan, party list dyan ka lang, magkaalis dyan sa House of Representative. Kasi yung mga nauuto yung kabataan, yung mga nauuto yung mga Pilipino na naniniwala pa rin sa pinaglalaban nito mga progresibong grupo na to, meron boboto sa inyo. Pero pagka lumaban kayo ng nasyonal, eto lang ang sigurado ko sa inyo, Shell Joke, no? Ikaw nga di ka manalo-nalo ng senador tapos sasabihin mo kayo ko-control sa 2028. Ang tawag dyan, Shell Joke, no? Nananaginip ng gising. Tanggapin nyo ng katotohanan na pinapadaan lang namin itong si Marcos Jr. Sa 2028, sa ayaw sa gusto nyo, si Bibi Sara magpe-presidente. Wala kayo. Kailanman hindi kayo magkakaroon ng bilang pagdating sa politika sa Pilipinas. Binigyan na kayo ng pagkakataon ng mga Pilipino nung panahon ni Cory, nung panahon ni Panot. Di ba? Nakadalong administrasyon na kayo. Kayong mga pinklawan at dilawang kayo. Hindi kung nakaisang administrasyon lang, hindi na siya mawala-wala sa kaisipan ng bawat Pilipino. Kaya kayo, hanggang dyan na lang kayo. So maniwala kayo sa hindi. Yung pagrarally nyo na yan, tuloy nyo na yan. Huwag na kayong titigil. Hanggang 2028 na yan. Hanggang sa susunod na kampanya na yan. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Walang problema. Dahil hindi nyo alam kung ano pinaglalaban nyo. Ang gusto nyo lamang talaga ay makabalik sa pwesto. Pero pagmamahal sa Pilipino, kailanman hindi nakita ng ating mga kababayan yan dito sa mga individual na kagaya nitong si Shell Joke, no? Utang, isa pang utang mahalaan. Ano na naman yan? At pinakamalaki sigurong utang ito, yung utang nila sa anti-political dynasty bill. Yan, oh. Papayag ba tayo na hindi may sasabatas yan? Nako, sisingilin! At sisingilin natin yung mga yan hanggang bayaran nila ang utang nila sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat. Yun lang. Ano na to? Kakabitin ka naman. Ako. Shell! Forward tayo. Hanap po tayo ng pwede natin pagtripan dito sa mga unggoy na to. Eto, matindi to. Game. Kamusta ang bayang may gobyernong pinapatakbo? Sino to? Kilala nyo to? Bata ni Martin Romualdez yan. Palakpakan. Ginagawa mo dyan, madam. Oy. Ang pangalan to? Prof to eh. Profesora daw ito eh. Prof. Kalimutan ko pangalan. Nangyari sa atin, makakalimutin na tayo. Nangyari sa atin, lately parang makakalimutin. Si Prof. I-comment nyo nga sa pangalan niya sa baba. Kalimutan mo natin. Ng sindikato! Nabi ko nga. Prof. Pagod na po tayo. Hindi po ba pare-parehas na kwento lang ito? Ilang taon na nga nakakalipas. Hindi ba pinag-uusapan natin ang Napoles? Ilang taon Bala na nga dyan, basta kilala niyo yan. bilyon na ang ninanakaw. Parehas lang naman ang set of characters, hindi ba? Ayan. Yung iba nga lang, nasa Senado na, yung iba nasa Malacanang. Yan. Gusto niyo bang bumalik na naman tayo? Pangalanan mo, madam. Anong to kaya ang problema sa'yo? Kaya nawalan ka ng credibility sa social media eh.
Ipapangalanan nyo. Dito, 3 years from now, trilyon naman ang pinag-uusapan. Nakakapagod na po, no? Pero ito kasi yung sistema ng sindikatong gobyerno na pinapatakbo ng dinastiya na ang tanging ninanais ay manatili sa kapangyarihan na ngayon ay ginawang business ang Pangalanan mo. Di mo mapangalanan si Martin Romualdez. Di mo mapangalanan si Marcos Jr. Hanggang kay Sara Duterte ka lang. gobyerno. Hindi po ba years ago diniklara na ng Supreme Court na unconstitutional ang pork barrel? Pero ngayon, ang kakapal ng mga mukha na dinidiscuss as if karapatan nila ang magkaroon ng allocable. Ay hindi pala, allocable. Dahil ang root word daw nito ay hindi allocation kung hindi allok. Diba? Sa dami ng paglolokohan natin, malinaw naman na ito ang bagong mukha ng pork barrel. At maliban sa pork barrel na sinasaksak ng mga kongresista at senador, ay may iba pang insertion ang mga nasa ehekutibo. Hindi po ba tayo napapatanong kung bakit or ilang porsyento pa ba ng budget natin ang talagang napupunta sa development? Ilang porsyento ba ng budget natin ang talagang napupunta para iahon tayo sa kahirapan? Hindi po ba? At ang nakakalungkot doon, tayong mga mamamayan. Ayun, Cielo Magno. Pambira, oo. Ito talaga si Cielo Magno. Prof. Cielo Magno. Pangalanan mo, pag bibira ka, ika nga, kagaya ng mga DDS, pagka bumibira, lahat yan sa gasa, balagbag, ika nga. Hindi yung parinig kayo ng parinig. Araw-araw, sa kabila ng ating pagtatrabaho, may option bang huwag magbayad ng buwis? Sabi ko nga po, wala. Ngayong araw na to ay hindi lang moral na responsibilidad. Yan. Ang araw na to ay paniningil sa gobyerno dahil ang gobyerno patuloy nating binabayaran. Bawal daw pong magmura eh. Sabi kasi nila, bawal magmura. So the government... Naklapak magpabayad nga, okay lang, magmura pa kaya? Ito naman si Mada, okay lang yan. Magpabayad nga. Okay, magmura, hindi. Okay, pumura ka na. Just keep on finding ways to mess us up. Gusto ko sana sabihin yung F, pero mess na lang. Baka pababain ako ng ating mga madre at pare. May pangalawang kanta pa tayo eh. Hindi po ba? Ang nakakalungkot pa doon, yung mga nasa kapangyarihan, nananatili sa kapangyarihan, at ginagamit yung kapangyarihan nila para gaguhin yung mga kababayan nating mahihirap. Yung middle class, malapit na rin maging mahirap. Hindi po ba sa Pilipinas, we're just one sickness away from poverty? Sa kabila ng binabayaran nating PhilHealth, sa kabila ng binabayaran nating tax, kailangan pa nating maglumuhod sa gobyerno para makapagbayad ng ospital. Ito ba ang gobyerno na gusto natin? Alam niyo po, isang hakbang na lang yung natitirang pasensya ko sa gobyerno, sa totoo lang. Isang hakbang na lang na yan. Huwag na! Mababang pasensya pa yan. Pambira. Araw-araw ay parang ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Dahil tayong mga mamamayan, tayo ang nagpopondo ng korupsyon nila. Kaya po yung pagpunta natin dito ay hindi lamang moral na responsibilidad. Kailangan natin talaga silang singilin. Alam ko po napakaraming tanong. Ano ba ang kailangan nating gawin? Ano na ang next step na mga pagkilos natin? Paano nga ba natin sila sisingilin? Mayroon na nga bang napanagot? Sabi ko nga po, kapag walang nanagot, in 3 years' time, nandito na naman tayo.
Alam niyo ba kung bakit ko nasabing sindikatong gobyerno? Years ago, di ba nandito na rin tayo nung People Power 2? Di ba tinanggal na natin si ERAP? Di ba na-convict? Tinanggal na natin. Lahat ng natatanggal na presidente sa Pilipinas, kung walang partisipasyon ng Amerika, hindi matatanggal. Si Marcos Jr. kailanman hindi nyo matatanggal. Kaya huwag nyo siya takutin na ilang taon na nga nung tinanggal natin siya. Mga kalokohan mo, Cielo Magno. Si ERAP ng plunder? Oh, yan. Bakit nandyan pa rin ang mga estrada sa gobyerno? Pinatawad ni GMA. Nakinabang sa GMA nung tinanggal si ERAP. Nung naging si GMA na, pinatawad si ERAP. So kung ganyan ang kwento, ganyan ang kilos ng sindikatong gobyerno, ano yung aasahan natin ngayon sa mga pinapalabas nilang mga whistleblower daw? Na pinamumukha sa atin na, oo, tanggalin nyo na ito, tanggalin nyo na siya dahil sa mga chismis na pinapakalat nila. Kung tayo ay basta-basta kakagat sa mga chismis na to, mabibiktima na naman tayo, sunod na naman tayo sa tanggalan, pero sa bandang huli, sila-sila rin. Dahil ganyan ang kilos ng sindikatong dinastiyang gobyerno. Yeah. Kaya ano po yung next step natin? Sabi ko, meron pa tayong isang hakbang. May natitirang konting pisi. Yung konting pisi natin, gamitin natin para mag-demand na magtrabaho naman ang mga institusyon natin. Diba? Sino yung mga institusyon na gusto nating panawagan? COMELEC! Baka naman! Diba? Sinabi ng bawal tumanggap ng kontribusyon mula sa kontraktor. Ano ba yan? Ala, cheers, ala. Yari ka dyan. Akala ko bang okay na kayo ni Marcos Jr., pinuri-puri mo na siya dun sa huling interpellation mo sa Senado. Ngayon, binabanatan ka niya nitong mga binayaran niya na to. Hindi yan si Cielo Magno, ha? Hindi yan Cielo. Hindi yan binayaran ni Marcos Jr. Ang nagbayad dyan kay Cielo Magno ay ang kanyang konsensya na gawin ang kanyang mga ginagawa ngayong mga panahon na to. Tama ba, madam? Palakpakan natin si Cielo Magno. Hindi niya lang kayang banatan si Martin Romualdez. Kayo naman, oo. Aabangan po natin, COMELEC, ang final decision nyo sa kaso ni Cheese Escudero. Dahil ang taong bayan, hindi uto-uto. Huh? Isa pang institusyon, COA Commissioner, nag-resign ka na ba? Hindi pa ba tayo nahihiya, COA Commissioner? Ilang beses nang sinabi ang pangalan mo at ang misis mo na dawit sa korupsyon at yung kontrata nyo sa gobyerno, kapit tuko pa rin sa posisyon. Yan ang gobyernong sindikato. Iyan. Hindi po ba? Deserve ba natin ang gobyernong sindikato? Pangatlo, ang Supreme Court. Napakarami na po nating kasong dinulog sa Supreme Court mula sa confidential fund, PhilHealth, budget, dinastiya. Naghihintay pa rin po ng desisyon ang taong bayan. At sana po ay huwag nyo kaming biguin. Dahil kaunting-kaunti na lang po talaga ang pasensya namin. Ubusin nyo na yung pasensya nyo. Anak ng toko, sige na please. Huwag na kayong magtira sa pasensya nyo. Ubusin nyo na, walang problema yan. Noong 1986, pinaglaban natin ang demokrasya sa Pilipinas at patuloy po natin itong pinaglalaban. Pero sana po pag-igtingin nyo yung paniniwala namin na ang demokrasya sa Pilipinas ay nagtatrabaho para sa mga Pilipino. Na ang demokrasya sa Pilipinas ay nagpoprotekta ng interes ng taong bayan. Na ang demokrasya sa Pilipinas ay hindi para sa iilan. Dahil kung hindi, ano nga yung sigaw nila nung 90s? Babalik kami! Mas marami! May dalang bato! We will rock you! We will rock you. Shut up! As always, maraming salamat to sa... Okay lang sana eh. Kundi mga napapabalita na bayaran ng kadaw ni Martin Romualdez, sasabihin mo yun, maniniwala ako. Okay lang sana kung pangalanan mo yung mga... Ika nga, binabanatan mo ngayon. Kasi hindi mo nga kayang pangalanan. Paano ka namin papakinggan? Mahal natin Pilipinas. Cielo Magno, ha?
Baka naman. Sila Magno. Baka naman. Joke lang. Ikaw naman. Wag, sa'yo na yan.